Tay, kilala mo ba si Nikola Tesla? Yung famous scientist? Oo naman, pero di ko masyado alam biography niya. May nabasa ako tungkol sa kanya. Sobra pala yung pagkatalino niya. Marami pala siya na nakontribute sa panahon natin ngayon. Tulad ng alternating current, wireless power, and signal, saka remote control. Alam ko nga scientist siya. Basta scientist kasi matatalino talaga. Teka, alternating current? Yung ginagamit nating electricity ngayon? Alam ko si Thomas Edison yun nakaimbento nun. Hindi, Tay. Si Thomas Edison lang nakaimbento ng direct current. Yung hindi pa naimbento, ang alternating current. Direct current ang ginagamit ng tao. Yun yung inimbento ni Thomas Edison. Pero ngayon, mahigit 95% ng mundo, puro na tayo alternating current. Naku, sa totoo lang, wala akong alam sa electricity, Adam Basta siya yung nag-imbento nun. Yung wireless nating ginagamit sa araw-araw, tulad ng wireless headphones na ito, tas wireless na remote, aircon, tas yung remote pa ng TV, etc. Ang galing, di ba? Ay, oo nga. Kung wala yung remote control, yung mga gamit natin ngayon, kailangan pa natin kumilos. Pero naintriga ako sa pagkapanaw niya, Tay. Sayang. Ang dami pa sana niya nagawa na nabasa ko. Di ko pa alam story ni Nikola Tesla Ano ba yung nakakaintriga sa mga dapat na nagawa niya? Marami, Tay, pero hindi yun yung nakakaintriga sa storya niya. Yung pagpanaw niya, biglaan. Naku, naintriga tuloy ako Sige nga, kwento mo sa akin, nabasa mo. Hindi ko pa nabasa lahat Okay lang, kahit yung nabasa mo lang sa kanya. Kasi ganito yun, Tay. May mystery kasi na nangyari sa buhay ni Nikola Tesla. Ilang beses siya na naaksidente bago siya nawala sa mundo. Yung pumanaw siya. Diba isa siya sa pinakamagaling na scientist? Nakaimbento siya ng isang parang ray or beam na magagamit ng militar para matapos kagad ang gera. Kaya papagsakin ang mga eroplano kahit sa layo ng 1,000 miles. Yung bilis ng secret weapon ay mabilis. 367 miles per second. 367 miles per second? Ang bilis? Per second? Sure ka ba sa nabasa mo? Opo, Tay. Uy, ang astig nun Parang wala pa yata akong alam na weapon na ganun kabilis. Grabe. Binansagan na itong secret weapon. Pwede rin itong magsilbi ng parang shield ng isang bansa kung aatakihin ng missiles para magiging invisible na payong na magdi-deflect ng mga rockets and missiles ng kalaban. So kumalat yung balita sa buong mundo at noong 1935, ang una nag-alok ng bilin, hindi ang US na bansa niya. So anong nangyari? Binayaran siya ng $25,000 para sa kalahati ng formula ng invention niya. $25,000 lang? Kung sa bagay, malaking pera na yung $25,000 ng mga panahon na yon. Siguro mga nasa multi-millions na rin yun ngayon. Opo, Tay. Pero yung deal niya sa Soviet Union ay secret lang. Hindi dapat alam ng US government. Pero after several days, ayun nga, parati na siya nai-involve sa accidents. Tama ka, Adam. Intriga nga yan. Teka, Tay, hindi pa tapos kwento ko. Nung kasagsagan ng World War II, yung 1943 ba yun? Kinontak ni Tesla ang isang top military general at nag-request siya ng meeting sa hotel niya. Doon siya kasi nakatira kasi gusto na niya i-share para tulungan ang US kasi gusto na niya matapos ang gera. Sino yung general? Hindi sinabi yung name Anyways, hindi na nangyari yung meeting. June 8, 1943, tama, 1943 nga. Nakita nila na bangkay na si Tesla sa New York hotel na tinitirahan niya. During ang investigation, nasira na yung safe niya at halos lahat ng personal papers niya nawawala. Noong lumipas ang ilang dekada, nilabas na ng FBI yung results ng investigation. Yung nakapasok pala sa hotel room ni Nikola Tesla at yung nagsira pala ng safe ni Tesla ay pamangkin ni Tesla mismo na si Sava Kasunovic na isang Yugoslavian diplomat.
itong pamangkin niya na ito ay galit sa kanya. Ganon din si Nikola Tesla sa pamangkin niya. In short, hindi sila close tie. Kasama sa grupo ni Kasunovich na nag-ransack ng room ni Tesla ay isang locksmith na magaling magbukas ng lock at safety deposit box. Minamatyagan na pala si Kasunovich ng US military at ng FBI kasi suspect siya na komunista. Siguro may motibo si Saba na wag mapunta sa US ang super weapon. Isa rin suspect na baka ang nagpaligpit kay Tesla ay ang Germany mismo sa kalaban ng US during World War II. Kasi yung nabalita na ng Germany intelligence, ang super weapon, ay natakot sila sa lakas nito. Siyempre, ayaw ng Germany na gamitin ito ng US laban sa bansa nila. Ang third suspect ay ang Soviet Union. Kasi nabili na nila yung partial formula ng invention ng super weapon. At gusto nila i-develop ito to its maximum. Wow! Di ko alam ito Nakakaintriga nga ang pagpanaw ni Nikola Tesla. Tapos ano nangyari? Teka tay, hindi ko pa nababasa lahat. O sige, pagpatuloy mo yung pagbabasa mo tapos itutuloy natin ito ulit.